Pinoy Love Story Series. Hindi ko alam kung bakit pa ba nauso ang mga reunion na yan. Pagmamaktol ni Claudia nang makapasok na siya sa opisina niya. Pagak na natawa ang kausap niya, ang kanyang sekretarya na si Rialyn. Hindi ko rin nga alam sa'yo kung bakit nauso sa'yo ang pagsisenter. Gayong maaari naman na huwag kang pumunta ron, Claudia. Hindi pwede, Rhea. Kailangan na maipakita ko sa kanilang lahat na mapera na at tanyag ang inaapi nila noon na nerd sa school. Tumawa ulit si Rialyn. Sa tingin mo talaga ay hindi pa nila yan alam? Hay, tama na nga ang ganyan. Kumampa sa ere si Claudia. Ang maigi pa ay tulungan mo na lang akong makahanap ng magiging daddy ng anak ko para sa reunion na yun. Na para bang, kaya hindi lang na nabibili sa isang tindahan ang nais mo, Clau? Kaya mo nga ako tutulungan na maghanap, diba? Hindi alam ni Claudia kung naging mabait lang siya masyado kay Rialyn o ano. Kaya nagkakaganoon ang huli sa kanya. Trabaho mo rin yun sa akin. Dodoblehin ko ang sahod mo. Kahit gawin mo pang triple, napakalabo niyang nais mong mangyari. Ganun ba ka-worst ang idea ko? Paniniguro pa ni Claudia sa kanyang sekretarya. Minsan naman kasi ay inatake lang ang babae ng kamalditahan. Palibhasa ay napamihasa na rin niya at malapit na kaibigan na rin niya kasi ito, kung ituring. Aha, isipin mo na lang, iisipin ang lahat na isa kang desperada kapag nalaman nila. Ang ganyan kaganda at katanyag na CEO ng sarili niyang company ay kalokohan na mawala ng lalaki kasi sa buhay. Kalokohan na magpabuntis na lang kung kanino. Paninirmon pa ni Rialyn. Natigilan si Claudia. Pero iyon na mismo ang nangyari at nangyayari, Rialyn. Buntis ako at ang matindi pa sa lahat ay wala itong ama. Eto naman ang natigagan. Siguro ay na-realize na hindi sana sinabi ang mga ganoong salita. I'm sorry, Claudia. Hinging paumanhin ito sa kanya. Siguro rin ay dapat na yata niyang kaawaan ng sarili. Hindi kasi mangyayari sa kanya ang ganito kung hinayaan niya lang sana ang sarili na magtiwala at magmahal ulit. Buntong hiningang winasiwas niya ulit ang kanyang palad sa ere. That's nothing. Okay lang yun. Salamat. Hayaan mo. Sige. Susubukan ko makahanap na lalaking mahihiram mo para maging daddy niya ni Baby C. Ani Rialyn. Iyon kasi ang napag-usapan nila na pangalan ng ilalabas niyang anak na babae. Tipid na ngumiti lang siya. Sana nga ay may mahanap sila. Kanina lang kasi ay aayaw-ayaw ang kaibigan niya sa idea. Kung walang mahanap, edi saka siya hindi pupunta sa reunion. Malaki na rin kasi ang tiyan niya. Naisip niya mas okay na may kasama siyang tatay niyon sa pag-a-attend niya sa party. Salamat din. Kung kanina ay aayaw-ayaw ka, nagbago ang isip mo bigla, at least tutulungan mo na ako. Birong totoo niya sa kaibigan. Natawa si Rialyn. Matitiis ba naman kita? Wala naman ako magagawa kung hindi ang suportahan ka sa wishing for a daddy uplan mo. Hey guys, you are wishing for a daddy? Narinig ko ang pag-uusap niyo kaya narito na ako to save your day. Sabay silang napatingin sa bagong dating. It was Danny, her guy best friend. Cutie guy best friend to be exact. Boy next door type. May malalim na dimples sa pisngi. Pang TV commercial ang ngipin. Hay nako, grabe ang tenga mo ah. Pagbibiro ni Claudia sa bagong dating. Marahan siyang niyakap ni Danny at beneso sa kanyang pisngi. Noon pa ay kaibigan na niyang matalik ito. Noon pa ang kapapanganak lang nila pareho dahil oo. Magkasing edad silang dalawa. Best friends din ang parents nila, hayun. Nahawa ata sila o naipasa sa kanila ang friendship. So, wala na siyang choice kung hindi ang i-frene rin ang lalaking saksakan pa naman ng kulit. Oo, automatic na yata tong tenga ko sa tuwing gagawa ka ng kalokohan. Magmula nang papunlaan mo yung sarili mo na para bang akala mo ay mauubusan ka ng lalaki sa mundo. Napagikhik siya sa tenora ni Danny. Totoo naman kasi na nagawa nga niyang magpapunla sa isang sikat na ospital dito sa Pilipinas para lang siya ay magkaanak na. Siya kasi ang tipo ng tao na ginugol talaga ang nasa isipan. Goal niya magkaroon ng anak by 29 years old, so 26 lang siya nagsimulang maghanap ng doktor na makakatulong sa kanya na magkaroon ng anak. Natagalan ang procedure pero masasabi niya worth it naman dahil hindi pala ganoon kadaling magbuntis sa hindi normal na paraan. Originally ay kambal pa nga sana ang nais niya. Nagbago lang ang isip niya dahil nga sa ginagol niyang edad na pagbubuntis. Sa buhay kasi nararapat lang na may goal ka.
Mahirap naman na magbuntis siya gayong matanda na siya. Uugod-ugod na kapag lumaki ang bata. Disadvantage and advantage kailangan na timbang din naman. Hindi naman pang matagalan ang kalokohan na naiisip ko ngayon na. Biro ni Claudia sa guy best friend. Hindi pang matagalan pero kalokohan pa rin naman. Sabat ni Realin. Ay siya, maiwan ko na kayo Ria na dalawa. Ako ay bibili muna ng lunch nating tatlo. Hindi na. Ani ni Danny agad. Ikaw na ang mag-lunch sa labas Rhea. Aalis na lang kami ni Chloe upang makapag-lunch din kami. Bakit napunta ka pa rito para mag-lunch? Tanong ni Claudia kay Danny nang makaalis na si Realin. Nagkibet na mga balikat ang lalaki. Wala lang. Naisip ko lang na ayain ka at matagal-tagal na rin ang huli tayong magkasabay na mag-lunch. Okay, kunin ko lang ang bag ko. Sure. Tahimik niyang pinagmasdan lang si Claudia na aligaga na sa pagkuha ng gamit na nasa mesa. Tulad noon ay ganoon pa rin ito. Hindi nakakaalis ng wala ang kung anumang mga abubot na parating bitbit. About sa reunion ba ang pinag-uusapan niyo ni Realin? Nag-angat ang tingin ng babaeng CEO sa kanya. Yeah. Napakaganda magbuntis ng babaeng kaharap niya. Hindi nakapagtataka na babae ang ipinagbubuntis nito. Kaya ang sabi mo ay hindi pa naman pang matagalan na kalokohan. Tumawa si Claudia. Oo. Kailangan ko lang naman ng isang lalaki na mapipresenta sa mga kabatchmate ko na tatay nitong pinagbubuntis ko. Tumango-tango si Danny. Matagal pa naman ang reunion nyo, hindi ba? Nadaanan ko sa newsfeed nung nakaraan. Hindi sila pareho ng alma mater dahil sa US nag-aral si Danny noong mag-migrate sila ng pamilya niya roon noon. Nang makabalik siya sa Pilipinas ay nasa huling baitang na siya sa kolehiyo. 2 months from now. Tugon ni Claudia. Good. Hindi naman ako kilala ng mga kabatchmate mo. So pwedeng ako na lang ang dalhin mo sa kanila? Natigilan ang babae. Pwede naman. Tumaas ang isang kilay niya. Pwede ka mo. Uy, nakalimutan mo na yata ang maraming beses tayong napagkamala na mag-o-noon pa man sa tuwing magkasama tayo. Kaya nga iniiwasan mo lang maglalabas tayong dalawa. Kantsaw ni Danny. Natawa si Claudia saka umiling. Well, totoo naman kasi ang sinasabi nito. Sige, kung ikaw ang kukunin kong daddy sa 22 hours na staycation na sa reunion, ano naman ang kapalit? Kilala niya si Danny, walang libreng pabor sa lalaki. Bawat hiling dito ay may kapalit. At lumawak na nga ang ngising nakapaskil sa labi nito pagkuhan. How about samahan mo ako sa Batangas ng 3 days? Sa resort mo ron? Tumango si Danny. But why? Bakit dun pa? Danny let out a breath. Naroon kasi si Kat. Oh, medyo amoy issue. Sinadya niyang doon mag-vacay para pagsilosin ako. Kasama niya yung guy na ka-office mate niya. Hindi naman sila same ng room pero syempre alam naman niyang sa akin ang resort kaya parang sinasadya niya ang lahat. Umiling-iling siya. No dad, parang alam ko na to. Please Clau, ikaw lang ang alam kong makakatulong sa akin para ma-realize niyang dapat siyang bumalik sa akin. Wala nang pag-asa na bumalik pa si Kath kay Danny. Yun ang sigurado si Claudia habang pinagmamasdan niya ang babae na kalingkisan ang bagong jowa nito. Hindi naman niya tayo nakita nung dumating tayo rito dahil naka-chopper tayo, hindi ba? Tanong niya sa kaibigan habang nanatiling nakapagket ang mga mata niya sa ex-girlfriend nito at sa bago niya ngayon. Silip niya ang dalawa sa bintana ng kwarto na may 2 bed para sa kanya at para kay Danny syempre. Hindi nga. So Danny, klaro mong nakikita ngayon na hindi lang basta palabas ni Kath ang ginagawa niya. Unless of course, alam niya kung kailan ka narito o hindi. Formal niyang saad sa matalik na kaibigan. Mahal niya si Danny dahil matalik niyang kaibigan ito kaya ganoon na lang siya kadirekta magsalita rito ngayon. Besides, alam naman itong ganoon siya talaga magsalita. Sasabihin talaga niya ang alam niya, ang nakikita niya at ang sariling teorya niya. Binigyan siya ni Danny ng isang Gatorade drink na kinuha nito mula sa fridge. Kinuha naman niya iyon. Clau, nung ginawa mo ang desisyon na magpaturok ng katas ng lalaking hindi mo man lang nakilala, ginawa mo naman yun na sumugal ka sa maaaring maging negative na resulta, hindi ba? Bumuntong hininga siya. Dan, alam kong sobra ang pagsiselo sa akin ni Kath, kaya nga ba mas pinili mong pansamantalang lumayo sa mga
gatherings kung saan maaari tayo na magkikita na dalawa. Ginawa ko yan kahit na nagbigay ka ng advice sa akin na hindi dapat. Ginawa mo rin ang gusto mo kahit na nagbigay ako sa iyo ng payo na huwag. Danny, magkaibang bagay yun. Oo naman, pero Claudia, ipapaalala ko lang na pareho lang naman tayong sumugal. Natalo nga lang ako at ikaw ay hayan, may umbok na sa tiyan, panalo na. Bigla ay parang nalungkot naman siya para sa matalik niyang kaibigan na ito. Ewan ba niya, hindi lang siya siguro sanay na ganoon silang dalawa. Hindi lang siya sanay na ganoon si Danny dahil sa kanila namang dalawa ay siya itong palaging may problema na dinadaing dito. Kaya ka naman natalo ay dahil alam ng Diyos na kaya mo, Danny. Nagibit ng balikat ang lalaki. Ganon naman ang mga tao, hindi ka na iba sa kanila, Cloud. Sasambitin nila ang Diyos kapag nasa dulo na ng kawalan ng pag-asa ang isang taong kausap nila. No, hindi ka pa nawawalan ng pag-asa. As if naman nag-iisang babae lang sa mundo si Kath. Agad na sabi ni Claudia sa kaibigan. Danny chuckled. Funny how since reverse in no time. Noong hindi ka pa natuturukan ay ganyan na ang sinasabi ko sa'yo. Na hindi ka mauubusan ng lalaki. Na bata ka pa para sa plano mong yan and yet, ayan ka, buntis na. She rolled her eyes. Ang kulit mong lalaki ka. Na, ang sinasabi ko lang naman ay hayaan mo na ako. Hayaan mo na akong huwag munang sukuan si Kath kahit sandali lamang. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Or should she say, may magagawa pa nga ba siya? Kokonsensyahin lang siya ng matalik niyang kaibigan kung sakali man na hindi niya ito pagbigyan eh. Nagulat si Danny nang biglang umentra si Claudia habang naglalakad siya sa seaside ng resort. Umentra ito at umangkla sa kanyang braso. Clau? Hi babe, good morning. Otomatiko ang pagkunot ang kanyang noo dahil sa pa-babe nito. Noong pasemple itong sumenyas gamit ang maliit nitong labi ay saka lang niya naunawaan ang ibig nitong sabihin. Naroon sa malapit si Kath at ang bagong boyfriend nito. Good morning din babe. Pakikisakay naman niya. Iniwan mo ako sa room natin. Hinahanap ka ni baby eh. Nakanguso pa na ani ni Claudia. Kinuha nito ang palad niya at inilagay iyon sa tiyan niya. Aaminin niya nagulat siya sa init ng tiyan ni Claudia. Hindi siya prepared. Mainit iyon at nang gumalaw ang baby roon na tila sinisipa siya at ayaw magpahawak. Napangisi siya. Wow! Anong wow? Wow, Clau. She's kicking. Natural, gising eh. Ani ni Claudia, naguguluhan sa kanya ang itsura. Isang malakas na tawa naman ang pinakawalan niya. Basta natuwa siya sa baby, lalo na nang tila iyon lumangoy sa loob ng tiyan ni Claudia at parang nagpapahuli sa mga palad niya. Hala, natutuwa sa iyo ang baby? Alam niya kasi nagalante ka at manlilibre ka raw ng Choco Moist Cake sa resort nito. Iyon daw kasi ang sikat na sikat dito. Naikot ni Danny ang mga mata. Iyon din ang pinakamahal. Special kasi yun at hindi basta-basta cake lang yun ang flavor, Claudia. Ngumisi ang babae. Oy, sounds masarap na. Ano pa ang ginagawa natin dito? Manlibre ka na. Aba, excited na ang baby sa tiyan ko. Wala nang nagawa si Danny nang kayagin siya ng buntis. Total naman ay marami itong pera, hindi naman siguro kabawasan sa yaman ito ang panganganak sa CS na paraan dahil sa katakawan. Hindi naman siya dapat mag-worry kapag nasimulan sa chocolate ang babae ay magtutuloy-tuloy ito sa paglantak niyo. Oo, ganun talaga si Claudia. Ganoon niya ito kakilala. Noong mga bata pa nga sila ay wala itong kompletong ngipin, kakakain kasi ng chocolate. Alam mo, dahil sa tsokolating nilibre mo kanina sa akin, ay nawala sa isip ko kung ano ang naging reaksyon ni Kath nang makita niya tayong magkasama kanina. Natigagal si Danny sa ibinungad sa kanya ni Claudia nang umuwi siya ng hapon na iyon sa kanilang kwarto na inuukupa sa resort. Oo nga no. Pero ayos lang. May kasunod na mga araw pa naman. Mahalaga naman sa ngayon ay nakita na niya tayo. Nilapitan ni Claudia ang lalaki. Tinulungan niya ito sa pag-alis ng sapatos nito. Noon pa ay nakagawian na nila ang mga simpleng gawain na iyon para sa isa't isa. Well, tama ka naman. Siya nga pala, nagluto ako ng pork nilaga. Kumain ka ba sa labas? Wow, masarap yan, Clau. Ngumiti si Claudia. Siyempre naman. Kahit kumain ako sa labas ay siguradong lalantakan ko pa rin yan. Humagikhik ang buntis. Hinainan na siya ng plato at makakain. Masarap magluto si Claudia kahit noon pa pero hindi niya aaminin dito na hinahanap-hanap niya iyon siyempre. Grabe ang takaw mo.
Bus ka kay Danny ng buntis. Ikaw rin naman, look at your own tummy. Gante naman niyang kantsaw. Isang ganoong pagkakataon na magkasama sila ni Claudia sa mga nilulook forward niya talaga. Nilulook forward niya at oo, aaminin niya ang possessive niya sa part na iyon. Hindi lang gustong maamin sa matalik na kaibigan. Oh, bakit nakatulala ka na? Alam kong maganda ako, Danilo, pero umayos ka, baka mausog mo ko. Hagalpak siyang natawa. Hanggang ngayon pala ay naniniwala kang nauusog ka? Iyon ang sabi nung nagtatawas. Inungusan niya ang babae. Yung matandang babae na nagtatawas sa probinsya na pinagswimingan natin na sa lahat naman ng turista ay sinabihan niya na nausog. Humahagik-hik ang buntis. Hayaan mo na, naghahanap buhay yung tao eh. At least alam na pala ngayon ni Claudia ang salitang iyon, kung sa bagay. Tulong na rin dun kay Manang yung binayad mong 1,000 dahil nataranta ka that time. Napaungol siya. Tama, 1,000 nga ang siningil sa kanila nung aling sikat na albularya sa lugar na iyon. Sa tuwing naaalala na lang niya iyon, ay napapaungol siya at daig pa niya ang na-hold up eh. Well, at least, sa tuwing naaalala niya iyon ay may particular na babaeng nagpapaalala sa kanya, si Claudia. Dahil silang dalawa lang naman ang nakakaalam ng tungkol doon. Bawal nilang sabihin sa parents nila at makakagalitan sila panigurado. Tulog pa si Claudia kaninang bumaba si Danny para maggrocery ng kaunti kaya kinagulat niya ng hayon at nakangiti itong sinalubong siya sa lobby ng hotel and resort na kanilang tinutuluyan. Napasipat siya sa sariling relo, wala pa naman siyang 10 minuto na nawala. Nagising kapag alis ko? Tanong ni Danny kaagad kay Claudia. Sinalubong siya ng babae ng isang matunog na halik sa kanyang pisngi. Mas malapit pala kasi si Kat sa kanila sa pagkakataon na iyon. Oo, nagising ako kasi hindi na kita naamoy. Kabisado na yata ni baby ang amoy mo, baby. Nakanguso na naman na ani ni Claudia. Kung sa ibang pagkakataon ay matatawa siya panigurado sa inaasta ni Claudia. Yun nga lang, iba ang araw na ito sa ibang pagkakataon na kanyang sinasabi, sobrang naiiba. Napailing na lamang siya sa mga tinakbo ng isipan. Tahimik na inakay na lang niya si Claudia papunta sa elevator at nang makapanhik na silang dalawa. Namili ka ng condiments? Aha, gamit talaga sa kitchen din. Gusto ko sanang maglugaw mamaya or pizza. Homemade naman, huwag pa na ibili sa labas. Sagot niya kay Claudia. Sa bagay, masarap kang magpizza eh. Nako, ikaw rin naman. Isa ang paggawa ng pizza sa banding nilang magkaibigan talaga noon pa man. Parang hindi ko naman na perfect, bulero ka talaga. Tinawanan na lang niya ito, bumukas na rin kasi ang pinto ng elevator. Pumasok na sila roon. Ngunit ang pagsasawalang kibo pala niya ay magtatagal. Nang pumasok kasi sila ni Claudia sa elevator ay siyang pasukan din ng mga tao roon kasama na si Kath, the ex-girlfriend. Nagkasalubong ang mga mata nila ng ex niya. Siya rin naman ang naunang magbaba ng tingin dahil sa taas kasi ng floor nila ni Claudia. Kada may tatapatan na floor ang elevator ay may sumasampa. Nasisiksik na sila. Lalo pa at sa dulo siya nang nakapwesto. Kinagulat niya tuloy ang pisngi ng pang-upo ni Claudia na may kalusugan pa naman. Umatras kasi ang buntes. Sa kakaatras ay hindi yata naisip na may matatapatan itong umbok. Maingay na napasingap si Claudia tuloy. Nahuli niyang namilog ang mga mata ni Kath. Bakit nga ba mag-isa si Kath ngayon? Nasaan ba ang bagong boyfriend nito? Clau, masyadong maingay. Bulong naman niya sa babae. Late man, kailangan niyang awatin ang pagiging iskandalosa ni Claudia at hindi naman niya kontrolado ang pagwawala ng harap niya. Sa pang-upo nitong basta na lang sumanggi sa kanina ay tulog. Oh, okay. Napapalunok na sagot naman ng buntis. Ang seste, pareho sila ni Claudia na nagtitiis sa kinasapitan na sitwasyon. Pareho silang distracted sa presensya ata ni Kath, kaya nagkaganoon sila sa elevator. Kahit kung tutuusin ay hindi naman iyon ang unang beses na nasa elevator silang dalawa. Pasensya na. Hinging paumanhin kaagad ni Danny kay Claudia nang makapasok silang dalawa sa inuukupa na unit nila roon. Naku, wala yun, Dan. Ano ka ba naman? Hindi na natin yun kontrolado. Nauunawaan naman na sambit ni Claudia sa matalik na kaibigan. Sa totoo lang, kinagulat niya talaga ang nangyari kanina sa elevator. Virgin na buntis kasi siya. Normal lang siguro na gano'n ang naging reaksyon niya nang madama niya iyon. Pero mas nakakagulat pala ang pag-iinit ng buong katawan niya nang magdikit siya roon nang hindi naman sadya. Sa tingin niya ay kailangan na nga niya ng shower ura mismo.
Magsa-shower ka? Natigilan si Claudia sa akmang pag-akyat. Nilingan niya si Danny. Oo, sana. Sige, mauna ka na. Kukuha rin sana ako ng damit. Iisa kasi ang kwarto nila. Shit. Dan? Yes? Sinalubong naman ito ang tingin niya. Pwedeng magtanong? Tungkol sa pag-iinit? Ngumiti naman ang lalaki. Normal naman yun, lalo na at buntis ka. Sabi kasi nila ay mas nagwawala at mas aktibo ang hormones ng babaeng buntis. Tumango-tango siya kahit wala siyang naiintindihan. She bite her lower lip. Okay, pwedeng mag-request? Nabukod sa ikaw ang magpanggap na daddy ng baby ko sa reunion ay baka pwede naman din na ikaw rin ang bumasag sa V-card ko. There, nahihiya man siya ay nasabi na rin niya. Napaamang si Danny. But why? Kailangan pa ba yun? Tumango siya. Hindi naman necessary, gusto ko lang talaga since sabi ni Doc ay mas nakakapagpaluwal ng normal yun. Marahas na umilig si Danny. Hindi pwede, Claudia. Tinawanan siya ni Rialyn. Loka ka talaga. Tinakot mo yata si Danny. Walang nakakatawa ron. Hinihingin ko lang naman siya ng pabor total. Siya ang available. Loka, kaibigan mo yung tao. Malamang tumanggi yan. Nakakatawa ka, alam mo ba? Talaga palang tuloy ang kabaliwan mo na yan. Kabaliwan nga para kay Rialyn na hindi lang daddy para sa anak niya ang nais niya. Kung hindi, talagang daddy nawawarak sa kanya bago siya manganak. For the sake of experience lang sana. Tuloy naman. Bakit kasi late ko nang naisip to? Kung kailan naman nakalobo na ang tiyan ko. Pagkuhan ay maktol pa niya. Mismo. Pero alam mo, may mga lalaki naman na hanap ay buntis na babae. Iba raw ang feeling kasi nila kapag buntis, you know. Bumuntong hininga si Claudia. Kilala mo naman ako, ayoko sa basta-basta lang. Ay, oo nga pala. Sang-ayon naman na Rialyn sa kanya. Nakakatuwa naman at si Danny ang choice mo. At least ay napansin mo rin naman ang baliw na yun. Ha? What do you mean na napansin? Kunot ang noong tura niya kay Rialyn. Ano kasi... Pwede ba tayong mag-usap, Claudia? Oh my God. Sikat ba yun, Clau? Tinanguan niya si Rialyn kahit hindi siya nito nakikita. Pagtango na, automatic din na naitugon niya kay Kat na hawak siya sa kanyang braso ngayon. Humarang ito sa daraanan niya kanina, late lang niya napuna dahil busy siya kanina sa pag-assess sa kanyang hormones reactions towards Danny. Clau? Tawag ni Danny kay Claudia. Nang pumasok kasi siya sa living room nang inuukupan nilang kwarto ay wala roon ang babae. Baka busy sa taas. Madalas kasi nagtitiklop ito ng mga damit nila. May bitbit ako, may binili ako para sa baby, halika. Tawag niya pa ulit dito sa tinig na may kalakasan. Hindi naman natagalan at narinig niya na ang kaluskos ng tsinelas ni Claudia sa sahig. Tanda na pababa ito at pupuntahan na siya. Nakangiti niyang hinain ang mga bitbit niyang prutas at gulay sa kanilang mesa. Claudia, look ko, binilhan ko si baby nitong rocking chair na di-charge at the remote. Masiglang anonsyo ni Danny nang sa wakas ay bumaba na ang babae. Tinalikuran niya ang buntis para maipakita niya rito kung paanong gagana ang nabili niyang rocking chair. Mura lang to, nakasale sa SM. Sabi pa niya sa buntis. Natuwa ako, naalala ko kasi nung maliliit pa tayo ay mahilig ka sa duyan. Siya nga naman. Oo, naisip kong baka mamana ng anak mo kaya heto. Binili ko na to kaagad. Okay. Tipid na tugon ni Claudia sa kanya. Inayos niya ang baby rocking chair, pinakita niya sa buntis kung paano yun gagana gamit ang remote. Nababalanse rin kasi ang speed niyon. Oha, ang ganda diba? Nakangiti niyang ani habang pinapaduya niya ang baby rocking chair gamit ang remote control. Maganda nga. Makakatulong to sa pag-aalaga mo sa baby. Maybe. Kunot ang mga kilay na nilingon ng lalaki ang buntis sa pagkakataong iyon dahil gumagaral-gal ang tinig ni Claudia sa huling sinabi nito sa kanya. What's wrong? Naging dahan-dahan na ang pagkakabanggit ni Danny niyon dahil nang lingonin niya si Claudia ay makita niya ang mga papel na hawak nito. Alam na niya. Nauunawaan na niya kung para saan ang ngayon ay butal na mga luha sa mga mata ng girl best friend niya. Claudia, nasorpresa mo naman ako ngayong araw na to. Una, dahil sa pagtanggi mo sa katawan ko.
Ikalawa dahil sa mga papel na to, at ngayon naman ay dahil sa mga pinamili mo para sa anak natin. Marie, nasambit ni Claudia sa kanya. Clau, I'm sorry. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Dan. Mas dapat mong ipaliwanag sa akin kung bakit ka nakialam sa procedure ng baby ko at ano ba itong kalokohan na to. Bakit? Anong rason mo gayong alam mong hindi ka naman magiging tatay ng anak ko kung nagkataon na mailuwal ko siya? Hindi lingid sa iyo ang magaganap sa procedure na ginawa sa akin ni Doc Santaril. Claudia, and that doctor, ikaw ang nag-refer sa kanya sa akin. Dapat lang na makasuhan siya. Ang sabi nila, mas nakakakiliti sa isang babaeng buntis ang ganitong activity, Claudia. Wala akong pakialam kung nakakakiliti man. Kung hindi ko makontrol ang agos, kasalanan mo naman. Damn you. Ito ang alam ni Claudia na paraan para maparusahan si Danny, kaya heto sila ngayon sa kama na dalawa. Napipintong magsagupaan na. Malambig na kinumpol ni Danny ang buhok niya sa gilid ng kanyang lieg nang unti-unting yumuko si Claudia. Gusto kong masubukan to. Mula nang maramdaman ko to sa elevator ay hindi na ako pinatulog ng isipin na kung ano ang itsura nito, Dan. Hindi niya alam kung dahil ba kasi magkaibigan naman sila ng lalaki kaya baliwala na lang ang hiya sa kanya. O baka dahil iyon naman talaga ang tunay niyang naramdaman sa mga sandaling iyon, kaya ganoon siya kung magsalita. I love you since we were kids. Pag-amin ni Danny sa kanya. Kung hindi mo ako mahal ngayon, baka sa susunod, handa akong maghintay, Claudia. Natigilan ang buntis sa akmang pagsubo sana sa buhay na sawa na may pagkaping pala nang tumambad sa kanya. Nag-angat na mga mata, nagsalubong ang mga mata ni Danny na puno ng sinseridad. Nabanggit ni Kath, sa akin yan. Nabaliw ka raw sa akin. Pinipilit mo lang daw ang sarili mo na magmahal ng iba. Danny chuckled. Grabe naman yung baliw. Hindi naman ganun. Kung baliw kasi ako sa'yo, di hindi kita talaga hinayaan sa iba. Tumaas ang isang kilay ni Claudia. Hinayaan mo ba ako? Iyan nga at ikaw ang nagpresenta ng sarili mo na punlaan ako, damuho ka. Natawa si Danny. Ibang usapan kasi yun, halika nga. Inakay siya ng lalaki paangat, ikinandong siya nito. Ang BJ hindi pang virgin na gawain, miss. Umingo siya. Kaya nga magpapaturo ako sa iyo eh. For starter, ganito muna oh. For starter daw iyon, sabi ni Danny, pero para naman kay Claudia ay hindi niya sure. Aba, starter pa ba ang ganoon na naipasok na ang lahat? Punong-puno na siya sa isang igla. Mabilis nang nakapasok dahil basa ka. Ani ni Danny sa kanya. Napakapit siya sa magkabilang balikat na lalaki nang gumalaw ito sa kaibuturan niya. Saka siguro dahil nga buntis ka. Kung hindi kasi ay sigurado sa unang attempt, hindi papasok yan. Buti pala agad na nakapasok. May mga circumstansya nga pala na madaling maka-enter. Meron naman na mahirap talaga sa umpisa. Oo, Danilo, tinuro yun sa atin ng science. Tumili si Claudia na sundutin niya. Dahan-dahan naman, yung ulo ng baby. Danny chuckled. Gising ba siya? Dumilat si Claudia. Kanina ay oo. Naku, sumiksik na yan sa isang sulok at ikaw ba naman na makakita ng bisitang sawa? Nagtawanan sila. Tawanan na saglit lang ay napalitan na ng ungol dahil madali nang natuto si Claudia at ito na mismo ang kumakayas ng sarili niya kay Danny. So, papayag ka na ba na magsama tayo sa iisang poder? Claudia nodded. Pumapayag na ako. Bakit? Isang mahabang amo na ang pinakawalan ng buntis bago sumagot. Dahil tama ka naman, bigyan natin ng shot ang isa't isa. Shot na nga yung binibigay ko sa iyo ngayon eh. She giggled. Kissed me, Dan. Nabigla man ay agad naman na nakahuma ang lalaki, buong suyo siyang hinalikan. Nang maghiwalay ang kanilang labi ay binilisan ni Claudia ang tempo ng pagkakayas niya sa sarili sa sawa ni Danny. Kapwa sila nakanganga habang nakatitig ang malamlam nilang mga mata sa bawat isa. Ang sarap lang pagmasdan ni Danny habang nakatuon sa buong katawan niyang umiindayog dito na para bang siya na ang pinakasexy na babaeng nakita nito samantalang ang laki na nga ng tiyan niya at 7 buwan na iyon. Ganoon pala iyon, nakakalabo pala ng paningin ang kasukdulan. Ikaw pala yung lalaking nakamaskara noon sa GS prom, Danilo. Hingal man ay sumagot ang lalaki. Naalala mo? Oo, dahil sa halik mo. Ikaw rin ang lalaking basta na lang umangkin sa labi ko noong kamunti ka na akong mahold up sa iskinita ng solar. Danny smirked.
Hindi ako kampante sa tuwing nagsasabi ka na aalis ka sa gabi. Buti na nga lang at napigilan ko ang sarili ko kahit papano noong nasa US kami ni na mommy. She chuckled. Buti na lang talaga dahil ang creepy mo na pag nagkataon. Pinindot niya ang ilong ni Danilo. Mahal lang kita. Sa tunay na buhay ay nakakatakot ang pagiging possessive, Danilo, kaya magtigil ka. Pagak na natawa ang lalaki. I know. Pero honestly, ngayon ko na-realize na okay rin pala na ikaw ang daddy ng anak ko, Dan. Dahil hindi na ako magwi-wish, ikaw na nga rin ang may sabi na baka mamana ng anak ko ang ugali ko, so may tendency na mag-wish din siya ng daddy in the future. Sira ka talaga, Claudia. Ikaw nga, mahal mo ko eh. I couldn't agree more. To be honest, hindi pa man kita mahal ngayon, dama ko naman na ikaw na, Dan. Lumamlam ang mga mata ni Danny sa sinabi niya. Pinapakilig mo naman ang puso ko eh. Tumaas ang kilay ni Claudia. Talaga ba? So kapag kinikilig pala ang puso mo, kumikibot ang sawa mo? Sabay silang napatingin sa sawa na buhay na nga at kumikibot, pumipintig. Baka, umaasa yan ng BJ. Handa ka na raw ba? Oo naman. Handa ako sa lahat ng bago, basta nariyan ka, Danilo. Oh, ang sweet naman pala. Natawa si Claudia. Again, nagsasabi lang siya ng totoo. Iyon ang nadarama niya eh. Kaya nga siya, may goal palagi sa buhay niya dahil iyon sa wala siyang balak na mag-aksaya ng oras. Kung mahal na niya bukas si Danilo, sasabihin na iyon kaagad. For now, magsitel na muna ito sa pagpapalang gagawin ng bibig at dila niya. Kung suswertehin ay baka sumabay ang lalamunan, who knows. First time niya ito sa tunay na salita pero hindi niya naman sinabi na inosente siya sa ganoong bagay. Mainit. Nang sipsipin na niya at mas napaliyad pa si Danny, alam niya na sa tamang galaw siya. Huwag na tayong tumuloy sa reunion, mas gusto ko na rito, Danny. Masusunod po, Priggy Boss. Nakakakilig naman ang kindat ng guy best friend niya. Parang may something na kaagad. Pogi points na ba ang tawag doon?